Magandang gabi po sa ating lahat. Marami pong salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na tayo po ay binigyan ng pribilehyo upang makapagbahagi po ng salitang po ng Panginoon. Nais ko pong talakayin ngayon ang patungkol po sa pagbibigay o paghahandog. Tatawagin ko po itong offering the first fruits. Tayo po ay sumandaling manalangin. Salamat po Panginoon sa oras po ito. Pinagkakatiwala ko po sa inyo na patuloy kang maparangalan sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ang ibabahagi ko po ngayon ay makapagbigay po ng inspirasyon at kalakasan sa bawat isa upang ang aming pagbibigay, Panginoon, ay lalo pang mabigyan po namin pansin kung gaano po ito kahalaga. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo ang Genesis chapter 4 verse 4. Sabi po dito, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Sa English po ang sabi, and Abel he also brought of the firstling of his flocks and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Dito po sa Genesis 4:4, meron po akong nakitang tatlong F. Ito po ay ang flocks, firstborn, at fat. Flocks, this is the works of our hands. Ito po ay yung ating pinagtrabahuan, pinaghirapan. Kung may negosyo ka, syempre pagtatrabahuan mo yan ng maigi at meron kang kita doon. Kung ikaw naman po ay nagtatrabaho, ay nakikipagtrabaho, meron kang tinatawag po na sweldo. Firstborn, it describes the kind of offering we give we give to the Lord. Ito po ay inilalarawan po dito yung klase po ng pagbibigay natin sa Panginoon. At ang pangatlo po, yung pong tinatawag na fat, the quality of the offering na dapat po nating ibigay sa Panginoon. So, si Abel po ay nagbigay sa Panginoon mula sa kanyang pinagtrabahuan, kawan, na inilalarawan po dito na sa kanyang pagbibigay, ito po ay nauuna. At yung pong klase ng pagbibigay na ginawa po ni Abel sa Panginoon, ito po ay pinakamainam. Sa ating pong mga buhay, sa tuwing tayo po ba ay nagbibigay sa Panginoon, ito po ba ay mainam? Ito po ba ay presentable? Dapat po, tayo bilang mga Kristiyano, ilagay po natin sa ating mga puso na kaya tayo po naghahandog sa Panginoon kasi mahal po natin siya at nais po nating sumunod sa ating Diyos. Kung tutuusin po, hindi naman po kailangan ng Panginoon ang lahat ng bagay na nakikita po dito sa sanlibutan. Kaya lamang po, nais po ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa Kanya. Nire-required po ng Panginoon na sa bawat pagsamba po natin sa Kanya, may dala po tayong handog para sa Kanya. May dala po tayong mga offering para sa Kanya upang maranasan po natin yung masaganang pagpapala ng Panginoon. Nais po ng Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano ay makapamuhay po ng sagana at kalugod-lugod sa ating pong Diyos. Kaya po, kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon, natitiyak ko po na tayo pong lahat ay Kanyang pagpapalain pagkat ang kalooban po ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos na tayo po ay makapamuhay ng masagana. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, tayo po ay managana. Amen. Dapat po, sa bawat pagbibigay po natin, lagi rin po nating tingnan na yung ating pong puso, ito po ba ay maayos o hindi?
Ito po ba ay napipilitan lamang dahil ito ay sinabi ng ating pastor? Or dahil ito po ay ating narinig? Or kaya tayo nagbibigay dahil mahal natin ang Panginoon at nais po nating sumunod sa kanyang kalooban. Kasi po, hindi po lahat ng paghahandog sa Panginoon ay katanggap-tanggap. Kung kahit magbigay ka man po ng napakalaking halaga sa Panginoon, kung ang puso po natin ay hindi tama, hindi rin po ito accepted ng ating Panginoon. Pagkat ang nais niya, sa bawat pagbibigay po natin, yung ating mga puso po ay nasa ayos. Kaya tayo nagbibigay dahil mahal natin ang Panginoon at nais po nating sumunod sa Kanya. At sa bawat pagbibigay po natin, dapat ito po ay presentable. Ito po ay galing po sa ating pinagpaguran. Sa bawat pagbibigay po natin, dapat ito po ay may kalidad, pinakamainam na handog. Halimbawa po, may mga sweldo pong natatanggap. Bago po tayo bumili ng kung ano-ano pa, ihiwalay po na natin ang para sa Panginoon. Tanggalin na po natin yung para sa Panginoon, na bago po tayo lumabas ng bahay at bumili ng ganito, magbayad ng ganito, magbayad ng mga bills, dapat nakahiwalay na po ang para sa ating Panginoon. Kasi po, kung hindi po natin gagawin yon, kapag walang natira sa sahod natin, or sa mga sweldo, or kita, amen, wala po tayong maibibigay sa Panginoon. So, tinuturuan po tayo dito ng Lord na sa bawat pagbibigay po natin, dapat lagi siyang nauuna. Na unahin po muna natin ang Panginoon bago ang ano paman. Kailangan po, meron po tayong puso na sa bawat pagtanggap po natin ng pagpapala galing sa Panginoon, unahin natin ang Diyos. Ibigay po muna natin yung para sa Diyos. Kailangan ito po ay the best at pinaka-mainam. Kasi po, sa bawat pagbibigay po natin, kapag maayos ang ating mga puso, nalulugod po ang Panginoon. At ito po ay required ng Lord. Makikita po natin sa Lumang Tipan na sa bawat pagharap ng mga Israelita sa Panginoon, sa tuwing sila po ay sumasamba sa Panginoon, may mga dala-dala po silang mga handog. Ganon din po sa atin. Ilagay po natin sa ating mga puso't isipan or maging mindset po natin na sa tuwing tayo po ay sasamba sa Panginoon, dapat dala-dala po natin yung handog natin, yung offering po natin sa Panginoon. Marami pong klase ng mga offering. Sa Lumang Tipan, marami pong klase ng paghahandog. May handog para sa kasalanan, handog para sa pangkapayapaan, o mga handog sa mga nakagawa po ng mga pagkakamali ngayon. So, iba't ibang klase po ng paghahandog. Ganun din po sa kapanahunan po natin. Marami rin pong klase ng pagbibigay sa atin ngayon. So, iba't ibang klase po ng paghahandog. Ganun din po sa kapanahunan po natin. Marami rin pong klase ng pagbibigay sa ating Panginoon. Meron pong tinatawag na sacrificial offering, first fruits, seed of faith, mga pledges po, or sow a seed sa mga pastor, sa mga kamanggagawa, or kung kanino po ninyo gustong magbigay. Pero yun po ay mga pagbibigay po o karagdagang pagbibigay po sa ating Panginoon. Ginagawa po natin ito para sa Diyos. Sa bawat pagtatanim po natin, ginagawa po natin ito para sa ating Panginoon. Dito po sa Proverbs 3:10, ang sabi po dito, nais ko pong buksan ang Proverbs 3. Ang sabi po dito sa Proverbs 3:10, sa gayon, kamalig mo ay lagi naaapaw, sa sidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kung tayo po ay susunod sa Panginoon at nagbibigay po tayo ng tama ang ating mga puso, makakatanggap po tayo ng pagpapala sa Panginoon. Tingnan po natin yung Proverbs 3:10. Meron pong dalawang klase po ng pagpapala. Una,
Ito po ay ang blessings of enough. Ito po ay sufficient. Ito po ay sapat para sa ating lahat. At yung pangalawang pagpapala po na makikita natin dito sa Proverbs 3:10 is blessings of more than enough. Ibig sabihin, overflowing, breakthrough, yun talagang sagana at nag-uumapaw. Kaya, lagi po nating ugaliin na sa bawat paghahandog po natin sa Panginoon, dapat laging maayos ang ating mga puso. Sa bawat pagbibigay po natin sa Panginoon, ito po ay karapat-dapat, katanggap-tanggap, pinakamainam, the best, laging una, hindi po left over. Amen? Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Marami pong salamat.